Humahagulgol si Ivan Romero, 26 na taong gulang, nakaputing t-shirt na gusot-gusot at nanginginig sa lamig ng selda. Sikat sa social media, magaling magpatawa, mahusay mag-ayos, at laging trending ang katawan at ngiti niya. Pero ngayong gabi, walang halakhak, walang kulay, walang kamera. May dugo pa sa labi niya mula sa pagdukot sa kanya. Hindi dahil lumaban siya, kundi dahil masyado siyang nagulat nang bigla siyang damputin ng mga bodyguard ng isang kilalang politiko. Hindi man lang siya nakapaghanda. Isang saglit lang, nagla-livestream pa siya sa bar kasama ang mga barkada. At sa sumunod, sinisigawan na siya. Ikaw ang pumatay sa anak ni Congressman Del Valle. Pero hindi totoo. Hindi kailanman totoo. At habang nakayuko siya sa malamig na semento, tumutulo ang luha niya nang hindi niya namamalayan. Hindi ko ginawa yun, bulong niya. Halos walang boses. Hindi ko siya sasaktan. Kaibigan ko yun. Pero walang nakikinig. Walang nagtatanggol. Walang nangahas makita ang katotohanan. Takot ang lahat sa pamilyang Del Valle. Kaya ngayong gabi, ang masayahing si Ivan ay isa ng bilanggo. At para bang mapanakaw sa mga ngiti nang sa madilim na hallway ay umalingaw-ngaw ang huling bulong ng isang pulis. Uti nga sa'yo. Vlogger ka pang papogi ha. Makapatay ka naman pala. Parang binuhusan ng yelo ang puso ni Ivan. Sa kabilang bahagi ng syudad, nakaharap sa mga papeles si Attorney Julio Richard Sanchez, 32 taong gulang. Kilala bilang isa sa pinakamagaling na depensa sa Maynila. Malinis ang record. Walang talo. Halimaw sa courtroom. Walking encyclopedia. At parang robot kung magtrabaho. Malinis ang kutis. Matipuno ang katawan. May good physique dahil araw-araw nag-gym. Pero hindi marunong mag-ayos. Hindi sanay magsuklay. Hindi marunong pumili ng damit. Hindi marunong magpostura. Hindi marunong umanggulo sa kamera. At never siyang naging attractive sa paningin ng iba. Hindi naman niya hinahanap. Para sa kanya, sapat na ang maging malusog at sikat sa larangan ng batas. Welcome sa ating mundo ng Pinoy Boy Love Stories. Mga kwentong puno ng kilig, kirot, sekreto at tunay na pagmamahal. Dito, bawat kwento ay may buhay. Bawat karakter ay may puso. Bawat eksena, may emosyong tatamang diretso sa'yo. Kung mahilig ka sa mga BL na may halong drama at unexpected twist, nasa tamang lugar ka. Huwag mong kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang kwento. Mag-comment para malaman ko ang iyong reaksyon at ang iyong suggestion. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod na episode at bagong kwento. Huwag niyo rin kalimutang i-click yung notification bell para hindi niyo ma-miss yung mga bagong stories. Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na to. At ngayong gabi, habang umuulan ng malakas, pinatawag siya ni Hepe. Attorney Sanchez, sabi ni Hepe, habang binubuklat ang folder. Kailangan ka namin sa isang kaso. Sensitibo. Anak ng politiko ang biktima. Hindi umimik si Julio. Tinignan niya lang ang larawan. At agad niyang nakita. Ivan Romero. Vlogger. Sikat. Magaling man-trending. At ngayon, suspect sa pagpatay. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Julio. Inosente. Nagulat ang Hepe. Ha? Hindi mo pa nakikita ang ebidensya? Wala sa mata niya, sagot ni Julio.
habang nakatitig sa larawan. Hindi siya ang pumatay. Attorney, nakakulong na. Sige, titingnan ko siya. Kinabukasan, dumiretso si Julio sa kulungan. Tahimik ang buong presinto. Maraming bumabati sa kanya dahil kilala siya bilang matatag na leon sa bawat kaso na hinahawakan niya. Pero nang humarap siya sa selda ni Ivan, bigla siyang napatigil. Nakahiga si Ivan sa sulok. Nanginginig. Parang batang nawalan ng mundo. Namumugto ang mata niya. Magulo ang buhok. At tila wala nang natitirang pag-asa. Nang marinig niya ang kaluskos, tumingin si Ivan at para siyang natakot. Pero hindi sa abogado, kundi sa buhay, kundi sa lahat. Kung papatayin niyo ako, sabihin niyo na. Bulong ni Ivan na nanginginig. Tumigil si Julio. Hindi akong papatay sa'yo. At sila ganyan ang sinasabi. Humagulgol si Ivan. Pero sino ba ang may lakas ng loob na magtanggol sa akin kagabi? Sino? Lahat sila takot sa Del Valle. Lahat sila. Hindi ako takot, sabi ni Julio. Napatigil si Ivan. Tumingin siya kay Julio. Dahan-dahan. Para bang hindi pa rin makapaniwala. Anong pangalan mo? Attorney Julio Richard Sanchez. Yun ang pangalan ko. Tumahimik ang paligid. Nagtitigan ang dalawa. At doon, nagsimula ang kakaibang pakiramdam. Hindi nila alam kung ano. Pero may kakaiba. May hindi pangkaraniwan. Kinagabihan, isang liwanag ang pumutok sa langit. Sumabog ang puting kidlat. Tumaloy sa bubong ng presinto. Pumasok sa selda. Tumagos sa katawan ni Ivan. At kasabay nun, sa pangliwanag ang bumalot sa katawan ni Julio sa opisina. At bago pa sila makasigaw, napigtal ang kanilang ulirat. Nagising si Julio sa matinding sakit ng ulo. Naamoy niya ang kalawang ng selda. Naiinitan siya sa ilaw. At nang tumingin siya sa salamin. Ano ito? Bakit iba ang mukhang lumilitaw sa salamin? Teka, mukha ni Ivan. Ano to? Katawan ni Ivan? Napatras siya. Napahawak sa dibdib. Hindi ito totoo. Maya-maya, dumating ang pulis. O Ivan, gising ka na. May bisita kang abogado ulit. Yung mukhang profesor na matigas ang muka. Nagulat si Julio. Ako ba yung tinutukoy niya? Pero boses ni Ivan ang lumabas sa bibig niya. Bago pa ang pangyayaring iyon, sa bahay ni Julio, nagising si Ivan sa isang higanting kama. Naka-aircon, sobrang lambot ng unan. Pagdilat niya, boses bariton. Hindi niya boses iyon. Pagtayo niya, halos mahulog siya dahil ang bigat ng katawan niya. Lahat puro muscle. At nang makita niya ang salamin, si attorney? Ako si attorney? Tinakpan niya ang bibig niya. Tumakbo, bumalik, umikot, tumingala, at napabulalas. Paano nangyari to? Anong nangyari? Bakit ako nasa katawang ito? Matapos ang ilang oras na pag-iisip at ilang minutong pagtulala na hindi niya maintindihan kung anong nangyari at bakit nasa katawan siya ng isang lalaking isang beses niya palang nakita. Matagal niyang tinitigan ang sarili sa salamin. At nang matanggap na ito na ang kanyang katawan, napabulala si Ivan. In fairness, ang gwapo pala ni attorney. Pero bakit hindi marunong mag-ayos ang taong ito? Sayang naman. Napalapit siya sa salamin. Pinisilang pa nga.
minasahi ang dibdib. Oh, defined. Pero bakit ang dull ng suot mo? Tumitig siya ulit. Attorney, hindi ka man lang marunong magforma. Pero ang ganda ng katawan mo. At doon siya napahagalpak ng tawa. Kinahapunan, dinala si Julio na nasa katawan ni Ivan sa interrogation room. Pagpasok niya, andoon si Ivan nasa katawan ni Julio. Nagkatitigan sila. Napanganga pareho at sabay na sumigaw. Ikaw? Bago pa yon, may nangyari pa. Habang naghahanap ng damit sa bahay ni Julio, naligo si Ivan gamit ang katawan ni Julio. Pagkalabas niya ng banyo, tamang timing, biglang dumating ang sekretary na dala ang file. Tulala ang babae. Nakapwesto si Ivan na bagong paligo. Nakatapis lang. Kita ang buong sculpted na chest at abs ni Julio. At si Ivan na hindi marunong mahiya. Biglang nag-flex. Oh, hi. Maligo ka na din minsan. Sarap ng shower niya. Tamang init. Nagulat ang sekretary. Attorney? Huwag mo akong tawaging attorney. Sis, ang stiff mo. Sa presinto, habang nagtatago sila sa interrogation room, nagkatitigan at nakakapit sa sarili nilang katawan. Si Ivan na nasa katawan ni Julio. Uy, ang bigat ng muscle mo. Araw-araw ka nag-workout, no? Grabe oh. Arang bato. Si Julio naman na nasa katawan ni Ivan. Namumula. Huwag mong hawakan yan. Saka, bakit ganyan ang suot mo? Hindi yan ang damit na ginagamit ko. Sorry, attorney. Hindi ka kasi marunong pumorma eh. Kaya nakialam na ako. Ako nang bahala. Huwag ka nang kumontra. Tsaka, attorney, kanina kasi hindi ko na napigilan eh. May ginawa ako sa banyo. Alam mo na yun. Ay, grabe ka talaga. Nagagawa mo pa yan. Sa likod ng problema nating dalawa. Di ba, Ale? Kahit narito ako sa katawan mo, gagawa natin ang paraan yung kaso mo. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Julio ang lungkot sa mata ni Ivan. Huwag kang mag-alala, sabi niya habang hawak ang balikat ng sariling katawan. Ipaglalaban kita, kahit anong mangyari. At si Ivan sa katawan ni Julio ay tumingin sa kanya ng may pag-asa. Miss, tumango si Julio. Promise yan. At doon, unang beses nagkaroon sila ng koneksyon na hindi maipaliwanag. Sa loob ng korte, ako'y matatag. Mga salitang sandata, batas ang hawak. Ngunit isang idla, nagbago ang lahat. Nagising sa salamin, mukha'y di ko kilala. Mga kamay na di akin ang galaw, pangalan na di akin ang sigaw. Ako'y abogado, siya'y aking kliyente. Ngunit bakit puso ko'y siya ang kumakapit? Sa bawat araw na ako'y nagtatago, sa katawang hiniram damdamin ay totoo. Sa bawat lihim na tingin sa kanya, unti-unting nabubura ang linya. Ako'y nakakulong sa katawang hindi akin, ngunit ang puso ko'y sa'yo pa rin nahuhulog. Sa mundong bawal sa pag-ibig na
katawang hindi aking ako nabubuhay, pero sa puso mo doon ako tunay. Tinuruan kitang lumaban sa mundo, ngunit ako pala ang natalo sa dulo. Sa bawat gabing ako'y nahihirapan, ikaw ang pahingang di ko inaasahan. Tinatawag mo ko sa pangalang kanya, ngunit naririnig ko'y pangalan ko na. Sa pagitan ng tama at bawal, pag-ibig ang mas malakas na dahilan. Kung ito man ay isang kasalanan, bakit pakiramdam ko'y kaligtasan? Kung ito man ay isang pagkakamali, bakit sa'yo lang ako nananahimik? Ako'y nakakulong sa katawang hindi akin, ngunit ang puso ko'y sa'yo pa rin nahuhulog. Sa mundong bawal sa pag-ibig na lim, ikaw ang tanging batas na sinusunod. Kahit ako'y mawala sa sarili kong anyo, kung kapalit ay ikaw, handa kong matalo. Sa katawang hindi akin ako nabubuhay, pero sa puso mo doon ako tunay. Kung may paraan lang na bumalik sa sarili kong balat, sa dating tinig, tatayo pa rin ako sa harap mo. Hindi bilang abogado, kundi pinangako. Kung may presyo ang katotohanan, handa kong bayaran kahit kapahamakan. Dahil sa lahat ng kaso sa mundo, ikaw ang hatol na pipiliin ko. Kung sakaling bumalik man ang lahat at magwakas ang sumpang kumapit sa akin, hahanapin pa rin kita sa bawat landas. Dahil sa'yo ko natutunan ang umibig. Hindi man akin ang katuwang hinawakan, ikaw pa rin ang puso kong pinili. Sa mundong nagkamali ang tadhana, pag-ibig natin ang nagwagi. Sa katawang hindi akin nagsimula, ngunit sa'yo natagpuan ang kalayaan. Ako man ay mawala sa salamin, sa puso mo ako'y uwi.